Ang buhay ay isang walang humpay na pagsubok na puno ng determinasyon, sakripisyo at pagmamahal. Ito ang kwento ng mga magulang na nag-aalaga ng kanilang sarili habang nagbibigay ng buong atensyon sa kanilang mga anak. Sa isang lipunang patuloy na nagbabago at umaandar sa mabilis na takbo, ang mga self-support parents ay nagpapakita ng kakayahan na harapin ang mga hamon ng buhay ng may tapang at walang sawang paninindigan. Sa kabila ng kawalan ng sapat na suporta mula sa iba, sila ay nagtatagumpay sa pagiging magulang at patuloy na nagsusumikap upang mapatunayan na ang pagiging solo parent ay hindi hadlang sa pag-abot ng mga pangarap. Isang magandang halimbawa ng ganitong determinasyon ay si Binibining Levy, isang solo parent na lumaki ang kanyang mga anak sa gitna ng kahirapan. Bagamat may mga pagsubok at panahon na tila wala ng pag-asa, hindi siya sumuko. Sa kabila ng kanyang mga limitasyon, itinaguyod niya ang edukasyon ng kanyang mga anak at itinuro sa kanila ang halaga ng determinasyon at pagtitiyaga. Ako si Levy Labana, AB Filipino student sa MSU. Then single mother of 3. Ako'y high school, nasa Pisigami, akong eldest. Then ako ang second child, nasa Central, grade 6. And akong youngest, grade 2 sa Central, Gapon. So, para sa ako ay muhati, kanang giunsa nimo pag-survive nga, di ba single mother ka, dayon nag-college pa jud ka, di ba daggasto kaayo, dayon ina pa jud ka gipa-eskwela nga anak. Isa sa ko ang source before jud kay kanang na sa side sa kanang youngest na ko nga baby is the support naman to that time ang papa na pag-start dyan ako kay aptan mo kog new curriculum, so ga-start ko og senior high. So pag-start ako senior high, that time nagpadala-padala pa ang papa sa akong youngest. And then nag-ano po ko, nag-idea po ko og kanang first yun akong idea nga pangwartahan is ang MSU. Manlin ko ga senior high. So kay kaila man ako ang nasa kantin, silang antian nga permali. Hangyo ko dito nga magbilin ko baligya sa kantin. And so mo to, pagtando ni ate, ang una na kong giluto ato kay hot cake. So pagkaugma kay di naman pwede mag hot cake kay tulo na mi ka hot cake. So naglay na po kog idea. So gahimo ko og mga kanang bitong gi-stem nga mga cake or mga cupcake nato day nagmahasad ko. So everyday muluto jud ko og ako dyan ang gikuan nga, kaya tag 5-5 raman, so dapat makaluto kong 50 ka buok. Para og mangurot siya 50, na adyo ko 200 plus. Ano ko yun na, 200 plus na yun. Same time, nagtigom ko kapital sa padala sa akong partner. Gikuan ako itong mga 500 nga kapital. Namalit ko og kanap itong mga pagkaon, kanap itong mga basta mga biscuits na sorted kay sa Manlin before manggod ang canteen nga bag is nasa baba din naami sa second floor nya 30 minutes rabi ang vacant, so dili man may kalugsong kay kapuya naman may mga naog nya init kayo, so naka-idea ko ay mamaligya ako, so ito kung girom by room jud nako siya baligya. So everyday mangurot-urot jud to siya katong mupalit po og 15 ka klase nga mga biscuits, murot-hurot jud to siya, mabinlan na lang mga ko gamay na lang. So mo to yung mga source of income that time. Pag grade 11, pag grade 12, so pag grade 12 nako kay lahi naman pod kay na naman sa baba ang school. So dili na pod. Dito ko nag-try og online selling katong mga bag, mga body bag. Ito mo to yung gi-startin. Okay pa ang business that time kay mantay pag-start sa katubitang online. Kusog jud to siya, as in kusog jud to siya dayon. Pag pandemic, di ba March man nag-pandemic. So pag pandemic, lusto jud ko tanan batay. That time na ako'y tigom nga murag 2 plus dayon. Ako'y 2K kapin nga natigom. Nga aside sa katong gasto tanan nga nadyo ko'y natigom nga 2K dayon. Naamon tay payuda ang government, di ba? 5,000 kadawat ko ato. So mo ako ang kapital. Natunong po to nga ting mangga Carabao. So dito na po to nag-start nga online yung mangga na until karon ga fruits ra gyapon mo pero dili jud permente. Dayon nasundan po to kanang
katong ga-online gyapon ko, balik ko sa online selling katong sa mga sa katong mga t-shirt katong mga overrun. So overrun po before ko so daghan mo kog source income before dayon nag-assist po ko. Pag pandemic po, walay trabaho, di ba? Walay trabaho. Then ang mga mama is nara sa balay. So ang mga mama ato kasagaran, walay trabaho, pagwapa ra jud. So dito ni kusog po tong mga pangpagwapa, ligya po ko ana, dayon assist po ko og riban. So assist sa riban sa una, makatigom jud ko plus mangga pa. So pag pandemic, okay, wala jud ko galisod sa pag pandemic. And then pag third year, fourth year after after sa pandemic, nagklase, kaluyan sa Ginoo nakasulod ko og kantin ni Mesio, nakapamligi ako og mangga tong bagoong ang kuan. And then sa pagkakaroon medyo ning mingaw ang business, so naglaylo ko and then wag na nagka-problema sad ko, so ga-try pa ko og kanang kuan pa ko basa ko ang depression nga kaya ko raman wala mo ko may istoryahan kaya kung mangud that time is kana ko mangud mo kung busy kay si Rio dahil ako isa ka mangud layo pod. Hindi na ko mga anak hindi pa man to kasabot unsay kwan, so solo jud ko sulbad sa akong depression na sa pagkakaroon medyo okay na, pero pa ko step by step pa ko sa kuang ko. So mo to. Grabe gid ko challenging. Mga depression in a way nga wala kay source sa income dayon everyday mo mga anak kinahanglan og balon. So pagkaon sa pasalamat ko kay kung nanghud karon assist jud siya nako. Yahatan lang ang pagkaon niya sa bugas, kuryente. Namo ko income ron pero dili jud siya ingon nga enough. Karon dili pa jud siya enough pero kanang kuan palagi ko nga okay bitaw ma'am. Mas mut kay graduating lagi na pay thesis, so oto hinay sa pud balik. Isod jud kaayo siya. So sa pagpaminaw pa lang gani, pagkabalo pa lang namo nga ana imong sitwasyon no, murag kami pa lang maghunahuna na medyo unsa niya pag-survive nga ana bitaw. Murag lisod kaayo man jud. Lisod jud siya, dili siya sayon. Labi pareho na ko nga wala jud ko lains. Wala ko'y partner nga may istoryahan. So kung hinay bitaw ka og kanang mentality nga kanang bitaw nauna fighting spirit nimo, naubon jud ka pero kay sa kuha magud karon is dili ko pwede magpadaog kay na ako'y tulo ka buok. So kinahanglan. So mao siya imong hugutanan og kuhaan ako og kanang bitaw strength nga kinahanglan jud ko mabangon og sayo, kinahanglan ko mo dili jud pwede dili pa jud pwede mo surrender. And then ako pong gikuan kay na lang pila na lang ka months di graduation. So nuno to ko ang ginakuan mo dapat mo graduate jud ko karon kay para after graduation next step na pod, di ba? Next step pwede na ka makatrabaho o unsa man gali. So unsa may imong maistorya te sa mga tawo karon nga kanang bitong nagkalisod nga pareha pud sa imong nga nagka depression. Sa imong lain-lain man tawag ka ng way sa kanang sa problema, lain-lain man tawag ka ng situation nga kaya po bang sa pagkakaroon. Siguro no, ang ako bitong gikuan og strength kay akong mga kids. Dili lang jud ka malimot nga kung unsay imong goal sa life, kung unsa bitay imong purpose kay pero medyo na ako na ginabalik na ngano ko man jud nga gikapoy na ako nga gusto na ko muundang, gusto na ko manarbaho pero ang ako among kong gikuan isayangan ko sa time nga kana bitaw balik ko senior high. So balik ko senior high day nag-college kay lakon ko gati. Yeah. Balik ko senior high dayon undangan lang bitaw nako. So anak ko sa kong kagalingon nga kinahanglan mag-graduate ko by June para next step na pod kay kung dili man gud ka malimot bitaw ka sa imong bitong goal. Kung mawala ka sa imong goal, matipas ka gamay sa imong goal. So jud siya, mawala jud ka as in mental block jud ka, makalimot jud ka sa tanan. Kay kung buot gustuhon ako nga mulakaw, biyan akong mga anak, pwede na ko nabuhaton, why not? Dala akong mga mangod, haraman. Pero kaya nga ko amang goal is, managug ko atong time no nga, nagpasagad ko sa akong life, manan ako giundangan ang nasayangan ang 10 years. So siguro karon panahon na nga, ako na po, diri na po ko sa step nga kaning, diri na po ko sa time nga kanang nikamot ko para sa mga kids kay pila na lang ka months, pila na lang ka years na ako'y college po, then sunod enrollment doon akong high school, ako kaon akong pambayad, diba? Nga ako ang high school ron kay nasa Pisigami, semi-private, ako nakaon, diba? Saan ako nakaon? So kinahanglan naka-focus jud ko. So kung ikaw man ang nasa sitwasyon karon kinahanglan dili jud ka mawala sa imong goal, dili jud ka mawala sa imong goal dayon. Di po ka malimot man po. Mura dyan na, ampo lang dyan ka nga. I-guide ka ni Lord kung asa ka, kung unsa dyan imuhang, kung unsa dyan imuhang
Kana imong padulungan ko. Imo ang kumbaga i-surrender nimo tanan, i-surrender jud nimo tanan sa Ginoo. Ikaw na ibahala Lord. Mo sunod ako kung sa imong gusto kay no end baka nang sa padulong nga panahon kakuha ra jud kag idea nga ay mo na pud akong next buhaton. Ay mo na pud ni next. Mo na pud tagaan ka ni Lord og kanang bitong way. Tagaan jud kanya makaunaw na jud kag way nga. Ay okay, unani di akong buhaton. Same before nga kabulig. Magi jud ko dit kan di ko gagian nga. Kaingon jud ko kalami na ba jud i-surrender, kalami na ba jud mulakaw. Pwede mo kumubalik og Maynila, manarbaho pa na ako income pero may ako mong ganoon og larga ko, mga bata na po. Kinsa na po'y mabilin sa mga bata, unsa na po'y padulungan sa mga bata. So mutoy ako ang ginapuan jud nga dili na jud sila sa pagkakaroon pwede biyaan. So muro jud akong ampo na jud ko Lord, tagay jud ko way, tagay jud ko idea unsa akong buhaton nga ma-survive na ko ni. Sa akong depression karon nga mga time na bitong nanad ko nga nay kwarta no. Kun anad nga walay kwarta. Pag mawad-an na nga di mo 500 talaga ni akong kwarta. Ginagbay ra man akong kwarta pero pag wala na akong 500 day maratol na ko day. Maratol jud ko. Pero karon ni piso wala jud ko kwarta. sa depression nga akong gikuan bitaw nga kanang. Sa daan may gani kay kumangod kay nakasabot ra bitaw nga murag. Dili bitaw ko okay. Kasabot jud siya nga murag okay. Sa daan ra ko niya sige ako hilata wala ko gawas-gawas pila ka bulan na. Sige ako gilata sa diri, sige ako gilata day wala ko gawas-gawas. Dili ko kasi tinahan kayo mosulod. Dayon, wake up call na ko is gi-chat ko ni Ma'am Honey na Mendez. Chat ko niya. Kumusta na day? Akong gikuan update na. Gamay na lang kulang, gamay na lang jud kayo. Sumutoy man ang nakahalan no tuod nung gamay na lang jud so. Atong pag dayon last week niya to ko sa akong best friend yung kay ako problema sa iya kung depression na siya. Ano siya nako, alangan dili ka ma-depress nga. Dili ka taong bahay, kay dili jud ko taong balay. Nara jud ko nang gawas-gawas jud ko taong balay, kay ma-depress jud ko balay. So mo nang depress ka kay nakag balay. Wala pa kay kwarta, napakag balay. Unang samot ka depress. So muto pag start atong buwan katabi tong event ato last, MSMSU so start ako gawas-gawas. Naglisod mo ko adjust sa pagkakaroon kay bako pag namatay kong tatay. So, for man good. Pwede ra ko mulakaw anytime karon dili ko pwede mulakaw kaya mga bata ko lay kaupa. So naglisod dagan ko gi-adjustan, dagan ko gi-problemahan niya mo na ang depression mo yung bira jud nako down. Unto basta ka dili lang jud ka mawala sa imong goal dayon. Ampo ka dayon. Kanang try to communicate with your friends, na open up with your friends. Kung dili ka open sa imong manghod, sa imong igsuon din sa friend. Eh mas dali biya mo open sa friend, di ba? Mas dali mo open ang problema sa friends. So, makakuha po kag advice nila, matagaan po kanila kag advice. Ana ra gyud. Ako kasi ang klase sa tao nga kanang dili ko kanang tigsikreto. Dili jud ko tigsikreto. Basta once ma-start ko open jud siya tanan. Ana ko. Naway magsisilbing inspirasyon sa karamihan ang kwento ng buhay ni Binibining Levy na sa kabila ng hamon sa buhay ay hindi dapat mawalan ng pag-asa at pananampalataya sa Panginoon.